Magandang araw sa inyong lahat. Narito ang pinakabagong weather update ngayong araw, December 8, 2024. Pag-usapan natin kung bakit patuloy pa rin ang pag-ulan sa ilang lugar kahit walang bagyo at silipin din natin ang posibilidad ng dalawang low pressure area na maaring mabuo sa mga susunod na linggo. Para manatiling updated sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Sa kasalukuyan, tatlong weather systems ang nakakaapekto sa ating bansa. Una, ang Intertropical Convergence Zone, ITCZ. Nagdadala ito ng ulan sa Mindanao at ilang bahagi ng Visayas. Ang shear line na nagdudulot ng pag-ulan sa silangang bahagi ng Northern at Central Luzon. At ang Northeast Monsoon o Amihan, nagdadala ng malamig na hangin at mahinang ulan sa Northern Luzon. Dahil dito, magkakaiba ang lagay ng panahon sa iba't ibang rehiyon. Sa Mindanao, Eastern Visayas, Central Visayas, Negros Island Region, at Palawan, asahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms dulot ng ITCZ. Mag-ingat po sa posibleng flash floods or landslides, lalo na sa mga mabababang lugar na prone sa pagbaha. Sa Isabela, Aurora, Quezon, Camarines Norte at Camarines Sur, maulap din ang kalangitan na may kasamang mahihinang pag-ulan dulot ng shear line. Sa Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao at Cagayan Valley, asahan ang maulap na kalangitan na may mga pag-ulan dulot ng amihan. Posible rin ang flash floods o landslides kaya't manatiling alerto at handa. Sa Ilocos Region at natitirang bahagi ng Cordillera Administrative Region, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na may mahinang ulan dulot ng amihan. Walang inaasahang malaking epekto ngunit magdala pa rin ng jacket o payong dahil malamig ang panahon. Para naman sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Pilipinas, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na may pulupulong pag-ulan o thunderstorms dulot ng localized thunderstorms. Mag-ingat po sa malalakas na thunderstorms na posibleng magdulot ng flash floods or landslides. Sa ngayon, wala pang namomonitor na LPA sa loob o labas ng Philippine Area of Responsibility. Ngunit ayon sa Tropical Cyclone Threat Potential ng PAGASA, may posibilidad na mabuo ang isang low pressure area sa silangan ng Mindanao. Mababa pa ang tsansa nitong maging bagyo. Kung titingnan natin ang satellite image, makikita natin ang maraming kaulapan sa bahagi ng Mindanao na dulot ng shear line at dito rin posibleng mabuo ang nasabing low pressure area. Gamit ang forecast model tulad ng GFS, sa December 11 posibleng mawala na ang formation na ito at maging ordinaryong kaulapan na lamang. Ngunit sa December 16, may posibilidad na mabuo ang isang low pressure area sa silangan ng Mindanao. Kahit hindi ito maging ganap na bagyo, magdadala pa rin ito ng mga pag-ulan sa rehiyon. Ngayon, medyo alarming ang nakikita sa forecast dahil sa December 20, may isang sama ng panahon sa silangan ng Visayas na posibleng maging bagyo. Kung magpapatuloy ito, maaaring maglandfall ito sa Samar o Bicol region sa December 22. Sana po ay malusaw na ito para hindi natin maranasan ang bagyo ngayong Pasko. Patuloy naming babantayan ang galaw ng sama ng panahon na ito at magbibigay ng update kung may pagbabago. Ang panahon ay mabilis magbago kaya't manatiling updated sa mga susunod na ulat mula dito sa channel para sa pinakabagong balita tungkol sa lagay ng panahon. Salamat sa inyong pagtutok, stay safe, mga kababayan.